Hi, ang aking topic po ngayon ay medyo boring at mahirap i-explain. Ang topic ko po yung iba pang mga test sa TB. Di po ba meron tayong ginagawang chest x-ray, tapos PPD skin test, tapos meron pang direct microscopy o yung sputum test. So yung x-ray minsan kasi pwedeng mag false positive, false negative yun. Depende sa nagbabasa na radiologist. Tapos yun namang PPD skin test, ginagawa na lang po yun sa less than 5 years old. Pag more than 5 years old, sputum microscopy na. Yun namang sputum test sa TB, yung plema talaga na direct microscopy gamit yung acid fast stain, Schell-Nielsen, yun. Basta, yun po. Yung direct microscopy, yun pa rin yung tinatawag nila na cornerstone in diagnosing TB. Cornerstone yun, may cornerstone, may gold standard yun. So yung direct microscopy, yung titignan talaga yung bacteria ng TB sa plema. Ang tawag sa English nun ay cornerstone. Sige na nga, may mga cornerstone pang nalalaman. Kaya lang itong mga test na ito minsan may mga siyempre yung cornerstone kasi pag nakita mo talaga dun sa plema yung bacteria di sigurado ka no. Yung PPD skin test kasi minsan merong false positive and false negative. Yun naman pong chest x-ray minsan non-specific kasi pag may nakitang kulani doon, mga infiltrates, sasabihin niya ay baka parang ganun lang po yung x-ray no. Kapag ka may spot talaga, minsan hindi pa rin. Dati meron pang siyenteng adult patient, akala nila TB, yun pala lung cancer na. Ginamot sa TB ng 6 months, lung cancer pala. So 'di ba may mga false positive, mga false negative. Kaya na-develop yung pang ibang mga test kagaya ng quantiferon, yung Gene Expert, at saka ngayon yung Gene Expert Ultra. Yung pong quantiferon, ang principles nun, kasi po kapag ka merong infection, magre-release yung T cells mo ng cytokines na ang pangalan ay interferon. Meron pong tatlong interferon Interferon alpha, pag may mga tumor tsaka viruses. Interferon beta, yung sa multiple sclerosis, tsaka yung interferon gamma sa tuberculosis, yung immune response ng ating immune system dun sa presence ng bacteria. Kaya lang yung interferon gamma pwedeng ma-release kahit sa virus Hep B or COVID. Yan. So yung quantiferon na test, kung narinig nyo na po yung sa TB, yung root word diba, interferon, quantiferon, interferon. Kasi dinidetect niya yung interferon gamma na nare-release kapag ka may TB yung pasyente. Ang kagandahan po ng quantiferon, hindi na respiratory specimen ang kukunin. Blood sample po. Ayan, blood. Kaya yung quantiferon sumisikat kasi blood ang kukunin, hindi plema, dugo, para ka lang magpapa-CBC Tapos kahit na meron kang BCG or wala kang BCG dati, hindi maaapektuhan yung result. Kaya lang mahal po yung quantiferon. Ayan. Yung isa naman po yung Gene Expert, ang kagandahan po nun, libre sa government. Tanungin niyo po yung Gene Expert sa mga government hospital, baka merong libre, tapos mabilis yun, 2 hours lang may result na. Hindi kagaya ng quantiferon, naabutin pa ng 24 hours. Kaya lang ang problema dun sa Gene Expert, plema pa rin, gastric aspirate. Ngayon meron silang ginagawang bago uli, yung Gene Expert Ultra, na sana pwede na yung parang feces sample or urine sample. Medyo mahirap siyang intindihin. So yun po yung iba't ibang mga test pa ngayon sa mga TB. Sana may nakuha po kayo. Good morning po.